guys! Welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome back sa mga palaging nagko-comment, like, and share. Thank you so much for doing that. Okay? Welcome sa mga new subscribers ko dyan. Thank you for subscribing my channel and welcome to my channel. Sa mga nanonood ng video na at hindi pa nakapag-subscribe. If you think you like what I'm doing right now, if you like the rest of my readings, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So let's start. I will going to do a general love reading. So let's see kung ano yung makukuha ko, kaninong makaresonate ito, kaninong energy ito. So I will going to mention zodiac signs here and let's see what is happening right now. So let's see what is happening right now. So, what is happening right now? Oh, okay. So, I can see here that parang merong somebody is offering you a new beginning. It's either marriage or engagement or new beginning that ayaw mong tanggapin. Parang hindi mo na-appreciate na tanggapin ito this time. Maybe second chance could be andun ka kasi sa point that you wanted to take the leap of faith towards a new beginning of your life already in your moving on process. Yun yung parang gusto mo doon ka na papunta. I think this person nag-away kayo because of another person na na-involve. Cheating. Merong cheating na na-involve dito. Merong kayong fight and arguments and nagkaroon doon ng clarity sa'yo. And nagkaroon ng gulo sa inyong dalawa about this. Dumating sa point na parang hindi niya alam kung saan siya mag-move forward. So, this time around, this person wanted to come back to you to offer you commitment again, or sabihin natin na gusto niya na kung pwedeng pakasalan kita ngayon, pakasalan kita. Yet, para sa'yo, parang hindi mo na-appreciate kasi parang I can feel na parang another promises na naman to na baka hindi na naman matutupad dahil sa lolokohin na naman ako. So, sobrang nagkaroon kasi ng struggles yung relationship ninyo. And you have a lot of promises, you have a lot of plans, and yet, laging time na nag-aaway kayo and laging nagkakaroon ng cheating dito sa sitwasyon ninyo. And ngayon, bumabalik na naman siya sa'yo. Okay. So, what happened in the past, really? Tignan natin. Yung dahilan talaga na nag-separate talaga kayo. What happened? So, may nangyari dito na parang hindi kanya kinausap. Tumahimik siya sa sitwasyon na imbes na ayusin niya yung sa inyo, tumahimik siya. Dahilan niya because gusto niya muna mapag-isa at mag-isip. Yun nga dahil nga nagkaroon ng clarity of cheating dito. Yet, imbes na makapag-decide siya agad-agad na ayusin natin tong sa atin, tumahimik siya because hindi siya makapag-isip, hindi siya makapag-decide. And nasaktan ka doon because that could mean na there are choices, like merong option at hindi lang ako, hindi mo kayang piliin lang, ako lang. So doon nasaktan ka. So in the past or in the recent past may mga nangyaring ganyan, and andun nga sa point that what you did here is you take the leap of faith towards a new beginning of your life. You are not prepared, hindi mo alam kung kaya mo, pero ginawa mo.
Okay? Nagkaroon kasi dito ng lack of effort sa relationship na meron kayo. And sobrang na bad trip ka sa mga nagkawa niya. So, yung umalis siya ng kalmado dito sa sitwasyon ninyo and did not choose you, ibig sabihin, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya, is really painful for you. Pero pinagsisihan niya yon this time. Kaya nga bumabalik siya sa'yo. Sobrang nagsisi siya. And this time parang gusto niyang ayusin yung mga nawasak sa inyo. Yung separation ninyo. Gusto niyang bumalik at mag-ayos kayong dalawa. And even to prove you na totoo na to sa kanya is if kaya rin niyang pakasalan ka, papakasalan ka niya. Parang mga ganun, mga pangako, mga ganun. So, gusto niya mabalik kayo sa dati. Dati ninyong spark, happiness, you know, and willing to move forward towards with you again. To promise you that ikaw na yung gusto niya makasama talaga. And para sa'yo, the cycle has already ended. Nangyari na yung mga nangyari. Nagkaroon ka ng doubt sa akin. Ibig sabihin, sa relationship natin, kung tumagal man kayo or hindi, nagkaroon ng other person, nagkaroon ng other option. Yet, nung time na yon, hindi mo alam kung sinong pipiliin sa amin dalawa. That means that yung emotions mo, yung pagmamahal mo, nahati. Ibig sabihin, nagkaroon ng doubts na piliin ako and to be with you forever or for the rest of your life is painful for me. Because, of course, not all people could accept na could understand that. Some of the people na merong talagang sabihin na if you love me, you prioritize me, and you only choose me. Kahit may darating pa dyan, you always choose me because you said that you love me. Pero nung time na parang hindi siya makapagpili, masakit yun sa'yo dahil ibig sabihin, naghati yung pagmamahal niya, hindi lang ikaw. Ibig sabihin, nagkaroon na din siya ng pagmamahal sa isa kasi hindi siya makapili sa inyong dalawa. Yet, nagsisi siya sa time na, sa point na yon, pero ayaw mo na siyang tanggapin. This time, parang ayaw mo tanggapin yung offer niya. So, let's see. Ano talaga yung feelings ng person mo sa sitwasyon na to towards with you? So, what is the feeling? Okay. Right now, parang andun sa point na feeling niya he need to transform. Okay? Like, he needed to bring your love back together again. Kasi, nung time na hindi niya alam kung kanino siya mag-move forward, nung time na yon, na-realize na niya na this time, the feeling of this person is, I need to change everything. Kailangan ko siyang makuha balik. Kailangan ko makuha yung attention niya, yung pagmamahal niya ulit sa akin. Yung trust especially. Kasi nandun ka na sa point of moving on, rebuilding yourself. You did that and parang nandun ka na sa point ng ganun. Kaya nga ayaw mo na siyang tanggapin. And, nung pag-alis niya, hindi naman niya talaga ginusto yun. Umalis siya para wala na lang gulo. Umalis siya dahil gusto niya muna mag-isa at mag-isip to find the right path of his life or her life. Okay? Pero nung time na yon, nung time na hindi na kayo nag-uusap, nung time na parang cold na yung relationship ninyo or yung sitwasyon ninyo, dahil nga gumive up ka na, dahil nga nasaktan ka, naging practical ka, you rebuild yourself. Nagkaroon ng wake up call sa kanya, nagkaroon ng realization sa kanya about ikaw pala talaga yung mahal niya.
andun nga siya sa point of naramdaman niya na parang naging practical ka na masyado nung time na bumalik siya sa'yo. Parang carry mo na nawala siya sa buhay mo. Parang ganun. And parang this time feeling niya na kailangan kong ipakita sa kanya talaga yung transformation ko that and I wanted to be someone na what I am before. Kung gaano niya ako minahal before, kung gaano kami nagmamahalan before, gusto ko ganun yung makikita niya ulit. Parang ganun yung makikita mo ulit sa kanya. So let's see ano yung nararamdaman mo. And may lumipad na para you cannot decide even sa part mo. Hindi ka nakapag-decide. Kasi nung time kasi na hindi kayo nag-usap, you felt so empty. You felt so disappointed. Parang nagkaroon ng clarity sa'yo din that time na hindi pala niya ako kayang mahalin ng ako lang. So, may dumating na other person. Hindi niya pala ako kayang piliin ng ganun ng right away because may mga doubts din sa kanya siguro about sa mga nararamdaman niya sa akin. Parang nawalan ka ng pag-asa. Yun yung naramdaman mo dito. Nawalan, parang hindi ka makapag-decide this time kung tanggapin mo pa ba siya ulit or hindi because sa mga nangyari nga, parang bad trip ka sa nagawa niya. Nasaktan ka talaga sa nagawa niya. Yet, pinangarap mo din na gusto mong magkaroon kayo ng successful relationship full of love and you want this person to be a part of you for the rest of your life. Nandun ka pa sa point ngayon na thinking of a decision on what to do, whether to accept the offer or no. So may mga options sa'yo dito when it comes to decision. Siguro you wanted to see kung paano niya ipoprove sa'yo na ikaw na lang talaga yung mahal niya this time and kahit ano pang darating, kahit sino pang darating, at ikaw pa din yung pipiliin niya at hindi na siya mag-think twice in any decision when it comes to you. So siguro may mga options kang mga ganon, pero hindi ka pa talaga nakakapag-decide kung anong gagawin mo dito sa offer niya, dahil you have already said na ayaw mo muna tanggapin and yet hindi pa talaga yun yung total decision mo because meron ka pang feeling of gusto mo din na maayos kayo and gusto mo din siya makasama in a long run. Medyo stress ka pa ngayon sa kakaisip about this offer, especially his offer that he wanted to offer you victory. Marriage could be something like that. And dito ka parang natatrap because you also wanted na ito yung ginusto mo eh. Ito yung wish fulfillment mo. Ito yung mga plano nyo before. And this time, parang gusto niyang matupad to nung time na willing ka na din umalis, willing ka na din to walk away emotionally. So, dumating siya and parang hindi ka makapag-decide. This is what you feel. So, let's see. What you need to know about your relationship. Ang daming thinking talaga dito. Sobra kang nag-iisip talaga dito. Parang andun ka sa point na siguro sasabihin mo sa kanya na I need this space first. I need to magpahinga muna tayo. Magpahinga muna ako. I want to have a peace of mind first. I wanted to think. Kasi sobra akong nabigatan. Sobrang parang feeling ko that time. Pasan ko yung problema natin and hindi mo man lang ako tinulungan. Iniwan mo lang ako
pinabayaan mo lang ako. Binaliwala mo lang ako. Dahil nga, napunta ka sa iba, nagmahal ka ng iba, or yun yung feeling mo, yun yung para sa'yo, whether ginawa niya man yun or hindi. Because nga, tumahimik siya. Nung tumahimik siya, naging cold yung situation ninyo, yun yung feeling mo that hindi ikaw yung pinili niya. Pero sa kanya, wala naman siyang pinili dito. I didn't see anything na pinili niya. Pumili siya. Andun lang siya sa point na tumahimik siya sa sitwasyon na yun. What you need to know here is, yun yung pwedeng magiging, sorry about, inatake ako ng sinusitis ko. Magkakaroon dito para sa'yo ng unsureness. And magkakaroon dito sa'yo ng gathering some ideas or spying or stalking kung sila pa ba or hindi na. Kasi magkakaroon sa'yo dito ng unsureness because you wanted to enjoy your life already. Parang gusto mo i-continue yung napag-umpisahan mo. And just to end the cycle. Dahil ayaw mo na ng gulo, ayaw mo na ng away, ayaw mo na din na masaktan ulit. Pero this person is willing to offer you a second chance. So, the advice here from my tarot cards is the Knight of Wands, the Page of Swords, the Five of Pentacles, and the Wheel of Fortune. Baka this is a test from the universe for you, for the both of you, kung gaano katatag yung relationship ninyo, giving you this test of the trust and the test na giving you yung freedom, giving you yung feeling of nandun ka na sa point of moving on and babalik siya. This is parang test para sa'yo kung gaano mo siya kamahal, you know. Like, I think you are just guided. So, if this person, nagpapakita na talaga siya sa'yo ng improvement, or really willing na siya talaga to move forward towards with you, don't ignore. Just gather more information about the truth if you really wanted to. Stop fighting or arguing or whatever to confront anything para hindi na lalaki yung problema ninyong dalawa. Huwag mo na din ibalik yung mga nangyari. Dahil alam niya naman yun. Hindi naman siya hindi naman sabihin na inosente siya sa mga naramdaman mo. Because I think you are just guided by the universe. And this person is really willing to move forward towards with you to save your relationship. Kung andun ka sa point na nagmo-move on ka na, nire-rebuild mo yourself, just continue doing that. Focus on that. It doesn't matter. Hindi yan nakaka-apekto sa pagbalik niya. Hindi ibig sabihin bumalik siya, hindi ka na magmo-move on, hindi mo na ayusin yung buhay mo, hindi ka na magkakaroon ulit ng self-care or self-love dahil bumalik na siya. It's still do that kasi if this is really the right person for you, hindi yan matatanggal sa'yo yung pagiging self-love mo, yung ma-prioritize mo din yung sarili mo somehow. Hindi yan matatanggal sa'yo, hindi magbabago yan. So, kahit mag-o-offer siya sa'yo ng victory, still, this person, parang andun din siya sa point na tatanggapin niya kung sino ka this time. Dahil iintindihin niya kung ano yung mga pinagdaanan mo, lalo na sa mga nagawa niya. So, magkakaroon talaga dito ng rebirth. Rebirth, that means, hindi kayo mabalik sa dati, pero mag-uumpisa kayo sa isa. Magkakaroon dito ng another building of an empire relationship sa inyong dalawa, and another promises na this time should be pure and sacred para sa inyong dalawa because your heart is really
pure, minahal mo talaga siya unconditionally. I can see here you are still willing to accept this person and willing mo pa din ibigay sa kanya yung pagmamahal mo with this Queen of Cups. And there is still a chance of happiness and forgiveness and a new beginning for the both of you. From the separation, merong rebirth na mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng balance connection again. Because this person will not going to parang give up on you. So, this could be the sign na you are guided by the universe. Okay, so let's see about the outcome. So, if ganito naman yung sign, you might be dealing here with Virgo, Capricorn, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Sagittarius, Leo, you or your person, okay? Libra, Gemini, Aquarius. Cancer sign is also here. Sun, Moon, Rising, Venus. Water signs. So, the outcome. What will be the outcome? Okay. So, for the outcome of this, if, okay, if doon sa advice na sinabi ko na wag mo siyang i-ignore, just let it be na bumabalik siya sa'yo, pero mag-gathered ka ng information about this person kung totoo na ba to siya. Wag mo siyang awayin, hayaan mo lang siya, pero ikaw, i-work mo yung sa part mo na you will going to see if this is already real this time. Kasi, if mangyari kasi mga yon, magkakaroon talaga dito for the outcome ng confusions about some clarities, matatrap sa situation, and disappointment. So, you really need to think about decision. If you will going to ignore this person, kasi nakita ko dito, ayaw mo nga siyang tanggapin. Ayaw mong tanggapin yung offer niya, and andun ka sa point na gusto mo muna magpahinga, gusto mo muna, hindi mo siya kinakausap, parang gusto mo muna magpahinga, iniiwasan mo siya dahil nga nasaktan ka sa mga nangyari. So, sabi ko nga kanina, kung i-ignore mo siya, magkakaroon sa'yo ng confusion. Bakit? Kasi yung feeling mo, gusto mo pa din siya tanggapin eh. Mahal mo pa din siya. Yun yung nararamdaman mo. And, nasaktan ka lang dahil sa mga clarity, sana pinabayaan ka niya, hindi ka makapag-decide even. So, dito pa lang sa nararamdaman mo na hindi ka makapag-decide. Kung i-ignore mo siya lalo, you know, yung ini-ignore mo siya, hindi mo siya kinakausap dahil naguguluhan ka, ayaw mo siyang tanggapin, kahit nandyan siya, bumabalik siya sa'yo, ayusin niya yung sa inyo. Yet, gumugulo to sa isipan mo kasi nga mahal mo pa din siya. Magkakaroon, yung outcome nito is magkakaroon talaga ng confusion sa'yo. You know, magkakaroon ng confusion, you wanted to be happy, yet you are trapped. You are trapped in a way, you wanted to have the freedom na to accept him or her back into your life, to give a chance because you still love this person, and trapped in being hurt by the past sa inyong dalawa. Kaya nga nandun yung rebirth in the advice, kasi you need to rebuild another empire. Hindi na kayo babalik sa dati. Kasi kung babalik sa dati, like ibalik natin yung dati, is like parang tinasabi lang doon yung past niyo magiging part pa din ng dati. So, magbi-build kayo ng empire this time. Another love
connection, another relationship or commitment, to start all over again. So, you need to decide. Okay? Decide and observe and don't ignore. Okay? Let this person, hayaan mo siya na ilahad niya yung pagbabago niya sa'yo. Ipapakita niya, i-prove niya yung pagbabago niya sa'yo. Huwag mo siyang iwasan dahil sa past na nangyari, dahil sa past na naramdaman mo. Tapos ikaw, nahihirapan ka, natatrap ka sa sarili mong nararamdaman dahil gusto mo pa din siyang tanggapin, dahil gusto mo pa din siyang mahalin ulit. Gusto mo pa din maramdaman yung pagmamahal na yun. Gusto mo pa din na magkaroon kayo ng long-term relationship or gusto mo pa din siya makasama. So, ito yung magiging outcome kung iiwasan mo siya at hindi mo siya kakausapin dahil nga sa naramdaman mo. So, bigyan mo ng freedom yung sarili mo to express and let him or her also express kung ano yung mga gusto niyang ipapatunayan sa'yo. Okay? If nandun nga sa point of you are guarding yourself from this person because you wanted to enjoy your life, how can you enjoy your life if your happiness is still that person? 'Di ba? So magkakaroon pa din ng new beginning dito. I can see here, pero sabi ko nga kanina, hindi ibig sabihin na magkakaroon kayo ng new beginning, kakalimutan mo na yung self-love mo, yung pinag-umpisahan mo. You can still continue that while you are having that rebirth in your relationship. So, see? Rebirth. Because you are still willing to accept this person. So, this time around, mag-focus kayo sa point na sa relationship niyo na ayusin yung mga nawasak sa inyo and to build another connection, to build another relation or commitment at hindi na dapat ibalik yung mga nakaraan. So, I can see baka nga you are meant to be, could be you are guided by the universe as I can see earlier. So, pwede pa kayo magkaayos dalawa. So, there is still a chance. Just work it out. Okay? Just parang kailangan lang talaga dito ng takas na loob, no, harapin ito. And hindi ka nakatulog sa gabi sa kakaisip kung ignore mo to. So better talk to this person, communicate, express, whatever you feel para maintindihan ka niya at maintindihan mo din siya kung ano man yung mga explanation niya sa'yo. So that is my reading for you. Thank you and God bless.